Muli, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig at nanonood. Muli pong nagbabalik ang programang Diskurso. Okay, Ma'am Ito yung Rose. paboritong segmento ng ating mga taga-subaybay. Kasi At ito ang... blind item. Sino na naman kaya itong nagtatago sa isang bagay-bagay? Ay, parang ano to parang ipinanganak na merong central bank sa bahay. Kayamanan! Central bank, Wow, diba? tagapagawaan ng pera at Pera. pananalapi. Actually, hindi siya paggawaan ng pera, taguan ng pera. Wow, napakalupit. Bangko Sentral nga. Oo, di Diba? ba? Ano Alam mo ba to? ito kasi, di ba, yung tawag doon, magkakaroon kasi ng paper trail pag dineposito mo sa bangko yung mga nakaw mong yaman So, saan nilagay? Sa vault. Wow, talagang para secure Mm-mm. Si ilang vault kaya meron sa bahay ito? Ito, pag-uusapan natin, isang vault pa lang to. Kasi maraming bahay itong Solon Isa pa lang ito sa mga ilang mga vault niya sa iba't ibang bahay niya. So, ibig sabihin, ito ay maraming bahay na nabili. Oo. Pero dati, Purita Mirasol yan Na parang namamalimos lang. Hindi naman. Ba't dati naghihimas lang ng panabong na manok yan So, mas maganda pa yung kasuotan ko ngayon. Kaya, dati hindi nakakapagsuot ng Amerikana. Ngayon, Ngayon, naka-Fendi ang mga anak. Naka-Fendi. Ano naman tong vault na to? Ano bang meron sa vault na to, Ma'am Rose? Alam mo, ang chika rito ni ng ating alagang chismosa sa monumento. Yung last chismosa mo. Oo, yung mga alaga ko yan Sabi niya, muntik daw maghiwala yung bunsong anak ng isang Solon at kanyang mister na artistahin. Gwapo daw to yung mister. So, ibig sabihin, baka tinikot lang yung mister. Ayan na hindi ko alam. So, ako hindi ko tinikot yung asawa ko, ha? Okay, sige. Binulag mo lang. Oh. Dahil nasimot daw ng pinakaiinga ng artistahing manugang, yung pinakaiingatang vault ng Solon, alam mo bakit nasimot? Paano nasimot? Kasi na-addict daw sa casino tong manugang. Addictus pala. Oo, addict sa casino. So, siguro, konting himas, mahal. Konting lambing, konting tabi. Oo. Diba? Pengi naman pang pang casino. Ibig sabihin, ang daling mabola ng babae. Yes. Kasi siya yung katiwaldas ng tatay niya. Magaling. Sobrang talino ng babae. At ang bilis mabola, So, syempre, yung expected nung Solon, ang laman ng vault ay may 200 million. Yung 200 million ay galing sa? Nakulimbat. Okay. Ito to ay nakulimbat nila nung mga panahon na sila ay hanggang ngayon nakaupo sa pwesto. Noong lalo na yun, yung mga unang kulimbat, yung po ay panahon nung? Hindi. Ito, yung mga kumbaga, naipon. Wow, dahil sila, political dynasty sila. Sa tagal nila sa pwesto, mag-anak sila. So, kumbaga, savings nila yan. Savings. Kasi bawal sa bangko dahil may paper trail. Saka ma-amla ka. Kasi ngayon, pagka nag-deposit ka diyan, 500,000, ma-alert yung account mo, ire-report sa Anti-Money Laundering Council. So, dahil malaki raw yung tiwala ng Solon sa kanyang bunso, kaya ito yung nagsilbing tagapangalaga ng kanilang precious vault. Wala si Dexter, paborito niya yung salitang precious Precious? Oo. Kaya lang, nagwakas yung pagiging katiwala ni Bunso. Bakit? Dahil isang araw, pumasyal dun sa bahay nila yung Solon. Ito bang bahay na to ancestral house? Yes. Ang sabi Tapos hindi na dito nakatira si Solon? Hindi na. Yung anak na lang? At saka yung pamilya. Kaya malayang nagawa ang paglima sa vault. Oo. Sabi, buksan nyo nga yung vault, patingin nga yung laman yan. Sabi ni Solon. Wow! Talagang grabe Siyempre, nanginig si Bunso. Ay, naku, mabibisto. Nabantay sa lakay siya, di ba? Siyempre, wala naman siya magagawa. Kailangan niyang sundin, buksan ang vault. So, pagbukas ng kanyang vault, ng precious vault, naku po, alam mo yung Solon, tinakbo sa ospital. Buti hindi namatay. Hay! Grabe ka naman, patay agad. Hindi pa pwede nagkasakit lang muna. Inatake. Kasi naman sinurat na, nakurat pa. At isang iglap. Oo. Isang iglap. Pero mo, for how many years mong inipon at namili ka ng mga kontratista na mga proyektong gagawa ng mga kontrata para makakulimbat ka sa pamahalaan. Ngayon, nilustay lang nung walang kahirap-hirap ng manugang mo. Tapos, lalong sumiklab yung galit ni Solon dahil natuklasan niya na yung manugang na asawa ng kanyang bunso ang tumoda sa kanyang naipon.
Nakakalungkot. Oo. Galing pala, mga kickback pala yun, no, sa mga kontrata. Oh, sa mga infra projects ng kanilang lungsod. Di ibig sabihin yung lungsod nila yumayabong at yumayaman umuunlad kasi maraming infra. Hindi, ang yumayabong yung bulsa nila. So yung infra nakabulok lang doon. Kawawang lungsod na pag-iiwanan. Tapos yung pala, nag-iipon pala yung Solon. Kasi nung panahong yun, Yorme pa lang siya noon. Ngayon, congressman na? Oo, congressman na. Tapos yung anak naman ang mayor? Yes. Okay. Yan. Parang kilala ko to Oo. Kalokohan talaga sa buhay ng mga tao. Oo. Yung buong pamilya kasi nila, addict daw sa casino. Bawal sa casino ang mga government official at saka employee. Paano mo pagbabawalan si Manugang kung ikaw nga ay ma-addict ka din sa casino? Oo, may pinagmanahan si Manugang. Oo, di ba? Ang galing-galing ng Primera Chismosa sa monumento. Magaling yun. Lagi nung kakausapin yun, ha? Alam mo, textmate ko yun. Siya ba yung textmate mo kanina? Ibig bang sabihin ay iba pa ang pondo nila para sa casino at yung ibang nasa Precious Vault? Oo, magkaiba yun. Iba yung pang sugal, iba yung pang vault. Ang galing ng casino, no? Ang galing kaso nga, yun nga. Alam mo, muntik matodas talaga yung Solon. Kasi syempre kahit ikaw matutuliro ka parang Toronto. Simot pag gano'n mo, saan ang pera ko? Oh my God! Parang David Copperfield, natatandaan mo ba yun? Yung artista. Magician. Parang na magic yung vault, nawala yung laman, diba? Kawawa naman. Matapos yung uugoy-ugoy na to Pagka nakita mo minsan, parang nangingitim ng may sakit. Itong Solon na to, parang... Ay, hindi naman. Kasi parang nagbongga-bonggang birthday party pa siya. Pero pag nagbabarong, parang hindi nagbabago itsura. Gano'n? Mukhang paslit. Ito ba yung nag-birthday party na Bongacious? Oo, siya yun. Masyadong nasobra ng Bongacious, no? Ayun, naubos na. Ay, alam mo may isa palang kongresista na dapa doon sa party na yun. Ay, ganun. Buti hindi nadala sa ospital. Oo. Tapos, ano nangyari? Siya? Natatawa ako. Nadapa sa party, pero sa totoong buhay, nadapa rin siya. May pagkadapa din sa personal niyang buhay. Yun naman pa. So, itong Solon na to talagang kumapal ang bulsa pala noong kasagsagan ng COVID-19. Habang tayo nangungutang para mabigyan ng serbisyo ang taong bayan, ay sila naman umakalam ng salapi. So, ibig sabihin, matapos mawala yung nasa Precious Vault, na ibalik. Bumawi ng pandemic. Na-replenish. Oo. At nadagdagan ng Precious Vault. So, nadagdagan ng vault. So, maaaring 2 o 3 na tong vault na to. More than. At sigurado ko, dito galing si Bongacious birthday party. Oo nga. Kaso ano bawal sa batas yun? Makakasuhan siya. At sabi nga, sponsor daw, palusot na lang po. Kahit sponsor, bawal pa rin. Bawal pong tumanggap because that is indirect or direct acceptance of gift. Bawal po yun. No gift policy po sa gobyerno. Paalala sa'yo. Sa'yo, may no gift policy ka tumatanggap po ko lagi ng Hoy, nakaka-skandalo sa mga kaibigan ko, syempre, sa mga kaibigan. I'm not a government employee. Okay. Karapatan ko pong tumanggap, lalo sa mga kamag-anak ko. Kala ko nag-advertise ka ng sarili mo, tumatanggap ka Tumatanggap ko ng regalo sa mga kaibigan ko. Tuwing birthday ko. At saka Pasko. Diba? Okay. Hindi po ako nagmamalis na tao. Tumatanggap po ako sa mga birthday ko tsaka sa Pasko. Dahil namimigay din po ako sa tuwing may birthday yung kaibigan ko at tuwing Pasko sa mga tao. Give and take relationship. Alam nyo na, pag birthday nyo, tawagan nyo na siya. Wala pong problema pa. Dadalhan ko kayo ng alak. Sige. At next week ulit. At Tera, may clue ka pa ba? Ikaw na magbasa. Kasi to, alam ko, maraming kalokohan ito talaga? Dito siya nabibilang sa Metro Manila lang. Talaga? Ito po yung ilang clue natin, Ang clue po natin, matapos pakinabangan ng inupahang political strategies, sinibak niya ito nang naipakilala na sa kanya ang mga malalaking negosyante na nagbuhos ng pondo para maluklok siya muli sa unang pagsabak niya bilang Yorme. Hindi lang pala pera ang ninakaw niya, kundi pati koneksyon ng mga taong tumutulong sa kanya. Ano na ugali nito, Kaya nga, puro nga kalokohan Sabi ko sa iyo Tanong nga ng isang dating sundalo, paano kaya yumaman wala namang kayong negosyo? Meron po. Ang negosyo po,
kumolekta ng kumolekta mula sa pondo at proyekto ng bayan. Yan na ha. Alam niyo na po, ang mga ganyang tao, puro kalokohan ang ginagawa. Huwag niyo iboto. Yun na ha. Ayun na po ang humusgat. Alam niyo na kami po ay hindi kalokohan ang sinasabi rito ha. Katotohanan. Okay? Madali ka bang lapitan? Madali. Talaga? Matulungin akong tao. Okay, lalapitan mapabuhay hanggang sa patay, matulungin akong ayoko naman ng patay. Kasi ang katwiran ko, di bali nang akong tumutulong kaysa akong tinutulungan. Kaya, sige. Nino, tulungan mo yes, ako. ang aking bahay ay 24/7 bukas pwedeng lapitan. Parang 7-Eleven. Yes. Convenience store? Yes. Ay, alamin mo nga. Kung saan ba nakatira to? Ang problema, hindi natin alam saan nakatira. Ayan. Ako po ay nakatira na sa lungsod ng Taguig na dating lungsod ng Makati. Embo yan. Embo po. Sa Sembo po. Yan. Okay. Huwag mo na sabihin yung address mo. Baka huwag na po. Baka nagsaing ka. Ay marami na akong mga constituent na lumalapit sa akin. Yan. Diba? Malapit po ako dahil malapit akong lapitan lagi. Okay? Okay. Yun na. Hanggang sa muli, Ma'am Rose. Okay. Tayo munang magpapaalam. Next week. Sa ngalan po uli ni Sir Dexter Ganibe. Dexter, magpagaling ka. Magpagaling ka. Get well soon, sir. Ako po si Nino Aklan. Ako naman po si Rose Novenario. Hanggang sa muli dito po sa programang Diskurso. Diskusyon na maiinit na issue, mga kuro-kurong pakikinabangan mo. Dito lang yan sa Diskurso. Tuwing Lunes, 2:00 ng hapon.